Alright, good morning mga kakapsat. Hindi ko alam kung good morning to mga kakapsat. Pero so ito nga mga kakapsat, no. Nako po. Nangyari naman dito. Shout out sa mga kasama natin dito. Siyempre nandyan si Ariel Nachor. Shout out kapsat. Watching from you in Singapore. Condolence sa mga BBM vloggers. Justice for Mima. Deborah G, shout out. Good morning. Napaka-brutal naman at her young age. Oo nga, 24 years old pa lang siya. Let Reyes, shout out. Actually, kailan ka ba siya nakita? 2022 yung nakita kami niyan. Diyan sa nagkita kami sa unang pagkikita namin doon sa Kwan. BBM Sara. Noong ang tawag nito? Noong unang Grand Rally ba tawag doon? Okay, basta yung Grand Rally yung pinakauna diyan sa ano yun? Philippine Arena, yung pinakauna. Ang daming experience na nangyari diyan. Lalo na sa akin, no? Binaril yung kan ko diyan eh. Binaril yung drone ko, nagpalipad ako ng drone. Wala pang 10 seconds, hindi na bumalik sa akin. Ewan ko kung paano, ginam nila. Pero anyway, paggising ko kanina mga kakabsat, nagulat ako dito sa kan, bumungad sa akin, no? Bumungad sa akin yung kasi plano ko kanina, paggising ko, hinahabol ko yung 11 o'clock eh actually. Sabi ko, i-edit ko na yung mga topics ko kagabi. Ikakat ko na siya. Kaso biglang bumugad talaga sa harap ko yung sa notification ko, itong si Takero. Tapos, yun na nga. Kaya grabe, no? Wait lang. Takero, siyang actually mag-edit talaga ako. Tapos bilang bumungad sa akin to, kung sino man nagwawa kay Mima Alicia to, makarmain sana kayo. So parang feeling ko baka na aksidente o kaya kwan. So wala na po si lang. So pakitin ko yung mga tropa kung gusto nilang umakyat. Kasi may bad news po tayo, no? Wait lang ha. Gusto natin. Bawasan ko yung background music sa clip. Yun, okay. So, start na tayo. Okay, so mga kababayan, no, may nakuha kaming report dito. Ito yung bumungad sa akin kanina. No, hindi pa alam to ni Boss Mike eh. Pero wait lang ha. Pakita ko yung message. May message dito sa akin. Sa mga hindi nakapanood nito, website kay Takero kanina, siya yung pinakaunang nakita ko. Ewan ko kung may mas nauna pa kay Takero. So ito, no, merong nag-message sa amin ngayon, si attorney, no? So merong report po sa Caloocan Police. So kagabi, no, kinontak siya kagabi kasi itong si attorney, abogado din siya ni Mima, no? Mima Alicia, no, sa hindi lang nakakilala sa kanya. So si Mima po, nabaril po kagabi. Nabaril. No, kinontak siya ng Caloocan Police. No, tapos yung word na ginamit kasi ni Takero, nabaril. So meaning, baka nabaril lang sa katawan, ganun. Hindi siya binaril, Kasi pag binaril, talagang tinutukan mo siya talaga. Iba yung nabaril na sa binaril, di ba? Nag-gets nyo ba? Pero sige, tuloy mo natin. In short, mga kababayan, wala na siya. Yun na. Doon ako nagulat. Alam, tumayo balay po kanina, mga papangat na biro yung ganyan, no? Kasi yung nagbigay sa amin ng info, attorney namin yon, abogado namin yon. So, anong nangyari? Ito rin nakuha namin information mula kagabi, no? Na si Mima nabaril po sa Caloocan kagabi. Saan na ba yun? Wait lang ha. Okay, so yun lang po siguro, no? Na ano lang ako.
Ito na ba yung message niyang hayop na message na hindi ko na makita? Ito. Ito, napapaluwa Ito na. napapaluwa si Takero kaya doon ako na-convince na parang Yan. nga. So, bros, nabaril daw si Mima, kinontak ako ng Caloocan Police, wala na daw siya. Ayun lang yung message namin sa group chat. Tapos, ang masama dito, sa ulo daw yung tama. So, talagang tinarget talaga siya. Alam niyo kung sino man yung gumawa dito, no? Pero, dapat, hindi kasi iniisip ko kung sino pwedeng gumawa nito sa kanya eh. Wala namang ibang pwedeng gumawa nito sa kanya kundi sa political lang eh. Malamang. Ako naniniwala ako. Diba, wala namang pwedeng gumawa sa kanya kundi kung sino man yung mga tinira niya sa politika. Pero ang pangit naman ang ginawa ninyo, tinira ninyo yung bata. Bata pa yun, men. Don't let sweat break your pace. Use Rexona Arctic Rush with thermocool technology for long-lasting freshness. Buy now. At Food Panda, we're on a mission to make life delicious with up to 50% off. Ilang taon pa lang yun? 24 years old. 24 years old, ang dami pang pangarap nun. Nakakausap ko dati yun, ang dami pangarap ng bata na yun. 24, grabe. Tinatago niya yun. So yun po, no? Baka. So ngayon ito na. Ito na ngayon. Okay. Ngayon tinatarget na ngayon yung mga pro-admin vloggers, no? Ayan na yung ano eh. Actually, totoo yan. May maraming grave threat sa amin. Oo. Maraming grave threat sa amin. Yung iba, di namin sineseryoso. Pero ito, malupit to eh. Talagang tinuluyan nila yung bata eh. Yun, sana yun lang. Kung ano man yung... Ay, nung walang audio. May audio yan. Wala bang audio? Meron ba? Meron yan, ma'am. Wait lang, check ko lang ha. Meron, di ba? Oh. Hindi, ano lang. So yun lang mga kababayan, no? Nakapag-post pa siya kagabi eh. Tingnan ko nga. Nakapag-post pa siya kagabi eh. Hanapin ko lang. YouTube. Mima Alicia. Tingnan natin si Mima. Ito, nakapag-post pa siya kagabi ng... Hindi, nag-live pa pala siya kagabi. Hindi, ano ba? Mag-live sana siya mamayang gabi. Oo, nakapag-post pa siya kagabi. Meron siyang... Kay Robin. Meron siyang schedule, 9:30 mamayang gabi. Mamaya. Hindi, ito yung report sa amin, no? Ito yung report sa amin. Wala na po si, ano... Hirap sabihin. Wait lang Saan ba yun? Wait lang mga streetwise, no? Parang nakakatamad tuloy parang nakakatamad magla-live sana ako ngayon, pero paano ako magla-live stream kung may ganito kaming mababalitaan, no? Alam na, pinag-uusapan namin ngayon sa GC namin. Pinag-uusapan na namin yun sa GC namin. Sama ang ginawa nyo. Tangina talaga ng mga to. Ngayon, iniisip ko kung sino pwedeng gumawa, Iniisip ko kung sino mga tinira niya dito. Ang dami niya naman tinira kasi. Paano man yan? Yun lang. Yun ang problema ko, no? Marami talaga siyang binanatan si Mima. Oo nga, sa tingin ko nga, politika nga talaga to eh. Politika to, walang ibang rason dito kung bakit nga nangyari to kay Alicia. Kundi politika lang talaga, no? Alam nyo kasi mga kababayan, no, ano naman to eh. Sa mga talagang naka-follow talaga sa amin, alam nyo naman talaga no na nagsimula si Mima sa pagbablog dahil sa akin pala, no? O nga pala, nagsimula mag-vlog si Mima dahil sa akin, ako nagturo sa kanya.
Ako pala nagturo sa kanya kung bakit. Sige po, okay lang. Ano ba yan? Fast forward. No, mayroong po sa Caloocan Police na siya po'y binaril. Wala na po si Alicia. Wala na po siya. Binaril po siya. Tinamaan po sa ulo. Talagang tinarget po talaga siya. So yun. Wala naman kami ibang pwedeng maisip na pwedeng gumawa sa kanya, no? Kundi politika lang. Wala namang di ba? Ang gulo ng group chat namin ngayon. O ayan, no? Confirm na to kasi si attorney nagbanggit eh. Alam nyo kasi, yung si Alicia na yan, no? Medyo naglayo lang kami ng landas ngayon, no? No, kasi yung babata pa kasi. Pero sabi ko nga kanina, no, nagsimula siya mag-vlog. Ako po nagturo sa kanya. No, ako po nagturo sa kanya mag-vlog sa YouTube. Oo, ganun po 'yun. Tapos eventually naging talagang matalik kami magkaibigan, parang naging tatay niya na ako. No, tapos parang naging anak-anakan ko na rin siya. Hanggang napunta nga siya dito sa Maynila. Actually, ako rin nagsabi sa kanya, dito ka na sa Maynila para magulo sa probinsya. Sabi ko kasi medyo magulo yung taga Visayas ata siya. Ano niya din yung buhay niya sa probinsya eh. So, may na-post sa account niya. Ano daw? Ito pic niya yung kay Matibag. 9 PM. Nakapag-post pa nga siya. Kagabi lang daw nangyari eh. So, sa attorney naman kasi nag-message sila na gano'n, di pa kinumpleto eh. Basta yun na sinabi niya eh. Marami talagang Ito na, nag-ano na kami. So when we knew this map was going to be based in China, 4 of us actually went there to experience it firsthand. Sige, okay na tayo kay Takero, mga absot. Actually, may ilang minutes pa. Medyo mahaba-haba pa yan kay Takero. Yan talaga yung bumungad sa akin kanina. So, nagulat ako. Tapos, syempre, nakasama rin natin to si Mima sa mga rallies. Sabi ko nga kanina, unang nakasama ko yan doon sa BBM Sara dito sa may Liwasan. Hindi, aside from Liwasan, tsaka sa EDSA. Nakakasama ko din yan sa yung una doon nga sa Philippine Arena, yung BBM Sara pa noon nung una. Ini-message ko pa yan. Sabi ko, "Madam, may wifi ba dito?" Tapos na yun, magkakasama kami dyan sa Liwasan Bonifacio, sa EDSA, kami nila Takero, nila Mami Peng, kami mga magkakasama dyan eh. Kaya tumayo talaga yung balahibo ko kanina, yung putragis. Kasi yung plano ko kaninang pagising ko ng 8, mag-edit ako ng mga live stream natin kahapon. I-edit ko, puputol-putulin ko na. For upload for today, 11 o'clock yung una eh. Kaso wala pa ako na-upload tayo. Ito nga nangyari. So, tinawagan ko na yung mga ibang kasama namin, mga BBM vloggers, tinawagan ko sila. Ay, basta wag ko nang banggitin. Tinawagan ko yung mga kasama ko. Totoo ba to? Sabi ko. Tapos pati sa GC namin. Hanggang sa, ayun, biglang ito na. Nag-live na si Boss Mike. Pakinggan natin. Boss Mike. Mike Cervera. Saglit lang to. Ilang minutes lang to kay Sir Mike. Parang nag-update lang siya. Sana nga, binura niya? Binura ba niya? Nako. Nasaan na yun? Binura ba ni Boss Mike? Wala na dito yung video. Wala na dito yung video ni Boss Mike. Oh. Ito pa rin. Ito. Rest in peace, Mima. Ilang minutes to? 8 minutes.
kahit ng buto ito na wala ang umaga sa kadiliman wag maglod bayan Kahit na. hindi ho maganda ang umaga o ba hindi ho maganda ang gabi at hindi rin ho maganda ang tanghali mga kababayan sapagkat yung ating kapatid na si Mima ay pinatay po kagabi. Marami Pinatay pong kagabi. nagtatanong kung bakit, ang daming tanong, anong nangyari, anong ganyan. Pero mga kababayan, kaya hindi ho tayo nakapag-live kanina dahil ho sa balitang ito. Napakarami hong mga tawag, maraming mga tanong, maraming mga kung ano-ano ho. So, ayun nga po, para ho sa kaalaman, maikling mensahe na lang po ito para po sa inyo, sa lahat ho ng mga nagtatanong para hindi ho lahat ay isa-isang sinasagot. Ito na ho yung sagot natin. Wala na ho si Mima. Wala na ho. Adictus, shout out. Mahal natin yung tao, mga kababayan. Mahal natin dahil nakasama natin sa pakikipaglaban. Maraming beses natin na nakasama sa lahat ng laban natin patungkol sa ginagawa natin. Pero wala na ho eh. Ito na ho talaga yung ano niya mga kababayan. Akala ng iba, prank lang, akala kung ano lang. Pero ang nangyari po ay pinasok po sila ng kanyang kinakasama, yung kanyang live-in partner ho. Kasi dati ho, dito ho natin, May ka-live-in partner para. dito nakatira sa akin. Hindi naman ho ako nagkulang ng payo, hindi ako nagkulang ng lahat ginawa ko kasi syempre kasama natin, mahal natin. Pero mga kababayan, hindi ko rin ho alam kung anong ang punot dulo ng dahilan. Dahil si Mima ay marami rin hong mga bagay na hindi rin niya sinasabi sa akin, mga kababayan. Kaya kagabi, ayon sa aming abogado, alam nyo naman, di ba? Si Mima, tayo yung nagrekomenda ng abogado niya para doon sa laban niya ng mga demanda niya, di po ba? Pero ngayon, doon na tayo. Isang tabi muna natin yun. Basta wala na ho. Si Mima kasi matagal nang wala rito sa bahay. Sumama na ho at nakipag-live-in na po sa kanyang boyfriend na nakilala. Hindi ko rin ho alam kung saan. Siyempre, hindi ko rin ho naman po pwede. Sabi nung iba, bakit hindi mo pinigilan? Bakit hindi mo sinabihan? Hindi ho ako nagkulang dahil hindi ko naman ho kailangan saklawan yung mga personal niya sa buhay dahil hindi ko naman siya kaano-ano. Hanggang balita nga po, ayon sa pulis na nakausap ni Jen, dahil tinawagan niya yung boyfriend kung ano ba nangyayari, ang sumagot pulis yung investigador. Ang sabi nga mga kababayan, ang kwento, di umano ayon sa investigador ay pinasok ang bahay na inuupahan ni Mima. O, di ba? Pinasok, mga kakabsat. Diyos ko, Lord. Sa bahay pa mismo nila Mima, no? Diyos ko po. Ibang, may, di ba mga kakabsat, may history ng ganito. Pinapasok sa mga bahay-bahay. Kaninong administrasyon yan? Mga pinapasok-pasok sa bahay, no? Diyos ko po. Nako po. Po sa may North, pinasok ang bahay na inuupahan ni Mima diyan po sa may North Caloocan at doon nga po isinagawa ang krimen. Tinadtad po ng bala mga kababayan. You know, grabe. Ang alam natin kay Takero kanina, nung pinapanood ko si Takero, isang bala lang kasi nga binaril sa ulo, parang ganun. Tapos nagulat ako dito kay Boss Mike kanina, po tragis tinadtad pala siya. So talagang wala talagang balak buhayin. Grabe. Matayo pa rin balahibo ko ngayon mga kabsat. Diyos ko Lord. Ay, nako. Sige tuloy. Putang ina, tinadtad ng bala. Binaril sa ulo. Ganon. Mga kababayan. Talagang papatayin si Mima. Hindi ko natin alam kung ano atraso niya. Yun, mga kababayan. Ang ganun lang. Sige, maraming salamat sa inyo. Ay, nako. Yun nga, Jenny Ramos, parang ganyan yung di ba pinapasok na sa bahay. Diyos ko po, wala talagang balak buhayin. Kaya nga ayang Batman. Kaya nabahala ako nung una. Kasi wala pa nagpo-post sa GC, kaya sabi ko, print screen ko yung kay Takero, sinend ko sa GC, nangyari dito. Sabi ko sa kanya.
Tapos, ayun nga nangyari, Mabsat. So, hindi natin alam natin maraming talagang binanatan si Kan. Maraming binanatan si Mima. Di ba? Unang-una dyan pa, kay Maharlika. Maalala niyo yung siniwalat niya kay Maharlika na ganun. Na ang dami ring naniwala sa Kan. Siyempre, naku po. Hindi ko alam kung bakit ganyan na Kan. Ganyan yung galawan nila. Pero hindi natin masisisi talaga, Mabsat. Ibang klase rin kasi bumanat si Mima, sa totoo lang. Sabi ko, grabe tong batang to, sabi ko. Maraming makakalaban to, sigurado ko. So, ayun nga, may... Actually, nababalitaan din namin talaga mayroong mga death threats na ganyan. Kaya, nako, mga Mabsat, ingat-ingat tayo, no? Especially sa amin, mga pro-government na talagang porsigidong tawag nito, porsigidong ipaglaban si Pangulong Bongbong Marcos saka yung administrasyon at saka sa ginagawa naman talaga ng administrasyon sa bayan. Yun nga lang, siyempre may mga ibang instances na yung mga ibang kasama natin tulad nila Mima saka yung grupo nila Boss Mike na talagang grabe rin bumanat. Totoo lang. Tira nyo, alam ko, binanggit nga di ba? Yung mga kaso, kinasokasuhan sila. Kasi talagang grabe din sila talaga bumanat. Kaya ingat-ingat po mga Kabsat. Anyway, so, naku po. Naku po, may mga pictures pa yata kami dito sa phone ko, Diyos ko Lord, nung rally. 2022 hanggang pati nung last year. Yan sa yung Sara resign movement, di ba? Planado talaga, di real. Tinadtad eh. Sigurado yan, planado yan. Imposibleng hindi. Yun lang. Ibang klase ang galawan talaga. Basta tatak. Alam nyo na kung kaninong tatak yan. Mga ganyang klaseng galawan. Tatak, alam nyo na. Di ba? Diyos ko Lord. Si Marcoleta, binanatan din niya. Yun nga, binanatan niya ng yung sa may tarpaulin, di ba? Magkasama sila ni Kibuloy. Tsaka doon sa hearing nila Marcoleta sa house noon, talagang binanggit ni Marcoleta si Mima na itong babaeng vlogger na to. Sabi niya, di ba? Ganun. Talagang umabot. Talagang binanatan niya. Ibang klaseng. Yun nga. Tapos kung sino-sino pa ang mga marami. Kung dadalawin lang natin yung kay Mima, sa totoo lang. Mima Alicia. Oh, nakapag-live pa siya kahapon, oh. Neck brace pa, oh. Ito, oh. Diba? Live. 17 hours ago, buhay pa yan, oh. Naka-live pa, nagsalita na. Live to, hindi to upload. Lang ito, live. As in, kung anong oras talaga, live to. Kasi pag upload, dito yon. Ito yung mga delayed. Yung mga ginagawa namin, yung mga pinuputol-putol namin na parts ng video, sa upload namin nilalagay videos. Pero pag sa live talaga. Live talaga yan. Once na ni-live mo yung parang ginagawa natin ngayon, naka-live yun. Naisip ko rin siya nung siya ng pulis. Ano daw sabi niya? Kadurog ng puso. Oh, grabe, tinadtad eh. Hindi kami ganun sobrang close ni Mima, pero nakakausap ko naman siya, pero hindi katulad nung iba na talagang nakakausap ko, parang sila Takero, sila ba nakakausap ko? Sila Boss Mike, yan, madalas kami mag-usap kahit yan, pupunta sila ng Baguio, pupunta ng La Union. Nakakausap ko yung mga yan, sila Mami Peng, sila Boss JDB. Yan ang talaga nakakausap ko. Pero si Mima, pahapyaw lang, kumbaga. Kasi siyempre, hindi ko naman talaga siya ganun ka-close. Aside from sa iba talaga yung close ko na nakakausap ko. Kaya, pero nakita naman natin itong galawan nila, no? Galawang alam na tatak. Sa kanila. Pwede kasi. Oh, ako po. I think kinontent na rin ata siya ni Alfred kanina lang. Walang ibang gagawa niyan kundi mga DDS vlogger din. Parang imposible na DDS vlogger, Kabsat. Baka tauhan or baka
Kasi pag vlogger, wala namang magagawa yung mga vlogger. Nag-vlog lang naman, wala namang baril, not unless yung ibang mga mga retired na, 'di ba? Alam naman natin yung mga ibang DDS na kon. Pero ang usual alam ko baka it's either kon yan eh. It's either ang tingin ko diyan sa totoo lang politiko. Mamsat yung mga binanatan niya. Sa dami ng binanatan niya dito, Diyos ko Lord. Ha? Sa dami ng 4,100 videos, puro politiko ang kanya dito. Siyempre, karamihan dyan, mga DDS yung binanatan niya, di ba? INC, yan o. Putragis, o. Yan o. Dire-dire, si Marley ka na naman. Tsaka nasubaybayan naman natin, Mabsat. No? Siyempre, alam ko yung iba sa inyo, talagang naka-avid follower dito kay Mima. Kaya, grabe Mabsat, Diyos ko Lord, ayoko na, grabe, sabi ko na. Kaya sabi ko, tumago, putragis, ano nga to, sabi ko. Pero sabi ko naman, wala naman tayong hindi naman tayo, ako naman so far, wala pa namang hindi pa naman tayo umabot sa ganyang level yung ginagawa ni Mima na talagang grabe mang balahura, no? Sa mga kalaban na talagang sagad sa buto yung galit, no? Talagang mabuhay. Kaya nga tinan niyo sa Marcoleta, di ba? Pumalag si Marcoleta sa ginawa ni Mima noon. Kaya malamang sa malamang yan. Politika yan. Imposibleng yan, personal na meron yan. Alamin na lang natin sa susunod ko. Pero sa group chat namin sa mga BBM tsaka pro admin GC namin nagulantang pero wala kasi nag-open kanina kaya inumpisan ko. Totoo ba to, Takero? Sabi ko. Saka nakita ko nga kasi na gano'n. Kasi nga mag-edit talaga ako ngayon. Yung time ko na pagising ko ng 8 hanggang 9, na-edit ko na. Actually, na-edit ko na except yung isa, yung pinaka-last. Kasi nakatatlong live ako. Tapos na yung dalawa. Na-edit ko na lahat. Ready to upload na. Actually, uploaded na. Ready for viewing na yung iba. I-schedule ko na lang. Kaya ayun. Ay, grabe. Whew! Tumatay pa rin balahibo ko, Diyos ko Lord. Ay, pero siyempre mga kabsat, again, mabsat, tuloy-tuloy lang tayo, hindi tayo matitinag mga kabsat, no? Hindi tayo matitinag. So, ire-report pa rin natin, mga kabsat, yung mga talagang totoong nangyayari, especially na sa ginagawa ng kampo ni Sara Duterte. So, tuloy-tuloy lang tayo, hindi tayo mapanghihinaan ng loob dahil sa nangyari kay Mima, pero siyempre, nakikiramay tayo sa kanyang pamilya, especially hindi naman taga Luzon yan. So pagkakalam ko taga Visayas yata yan kung di ako nagkakamali. Nung rally sa Liwasan, nagbiyahe pa talaga. Kasama niya kasama niya mga nagbiyahe sila Munting Tinig yan noon. Kaya ayun. But anyway, ganun talaga Mabsat, no? Sabi niya, pag oras mo daw talaga. Pero yun nga lang, kapag may planado talaga. Alright. So, magsisingit lang ako ng isang topic ko, Mabsat, no? Ang topic ko talaga for this morning, sisingit lang ako ng isa. So, pasensya na, Mabsat. So, yung mga iba pwede na umalis. Okay na po. Maraming salamat. So, rest in peace, Kabsat, Alicia. So, justice for Mima Alicia, sana malaman natin kung sino. Total, may mga kung doon naman sa banner, hopefully merong CCTV, kung sino, para makita natin yung kung sino talaga gumawa nito, na karumal-dumal na ginagawa. Kasi tinadtad Iba kasi yung isang bala lang. Pero yung tinadtad ka ay grabe. Hindi natin alam kung ilang bala. So, nung una, ayaw pa namin maniwala ni nung isang kasama kong vlogger na, wala, prank lang yan. Gimmick lang ng grupo nila Mima yan, sabi niya. Nagsalita na si Boss Mike. Wala tayong talagang ganun na, Mabsat. So, it is what it is, sabi nga nila. Kaya ayun na. Again, maraming salamat po na Mabsat. Hindi ko kayo mababate sa sobrang dami ng pumasok, Mabsat. Thank you very much po sa mga nandito. Again, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Like po kayo kay Maestro, Mabsat, ha. Hindi nyo nag-like kayo dahil may nangyari kay Mima. Nag-like kayo dahil kay Maestro, Mabsat. Yan. So, magsasubtopic lang ako ng isa lang bago mag alas 11. Isisingit ko lang tong isa bago ako mag-relive ulit mamaya. Kukunin ko lang. Wala kasi ako sa mood na Wala. Pero itong last topic lang na isisingit ko lang. Isa lang. So again, maraming salamat. Hanggang sa muli.
Last topic po tayo, Ma'am Sat. Countdown tayo in 30 seconds.